Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Limuel. Walang eksaktong taon. Sila'y Negros Occidental. Nang mga panong ito, kasalukuyang nagbabantay ng malawak na tubuhan itong si Limuel. Kasama niya sa trabaho ang pinsan na itago na lang natin sa pangalang Jojo. Maigpit ang may-ari ng taniman dahil espesyal na uri ng tubo ang nakatanim sa lugar. Mula pa ito sa bansang Taiwan. Napakalambot ng balat nito. Higit na mas mataas ang uri ng asukal kung ikukumpara sa mga pangkaraniwang tubo. Hindi ito'y pinagbibili ng may-ari sa iba dahil may sarili silang gilingan. Sobrang strikto nito. Ang sino mang mahuling pumasok sa tubuhan, pinapahagupit niya kay Limuel at Jojo. Kawawa naman yung pinapahagupit ni amo. Hindi naman nagnakaw yung tao eh. Napadaan lang oh. Sumilong sa puno. Wika ni Limuel. Pwede ba Limuel, huwag ka na nga maingay? Mamaya may makarinig sa'yo eh. Makarating pa kay Don Sandro ang lahat ng sinabi mo. Ikaw naman yung ipalatigo. Wika ni Jojo. Kung pwede nga lang sanang umalis eh. Tapos maghanap ng ibang trabaho, ginawa ko na. Kaso, hindi tayo makalpas sa malupit na pamumuno ng Don Sandro na yan. Akala mo walang puso eh. Simpleng pagkakamali, hagupit. Mahuli ka ng dating, hagupit. Ano bang klaseng tao yan? Tiisin mo na lang Limuel. Wala na tayong magagawa, nandito na to eh. Isa pa, binabayaran tayo dito para magtrabaho. Kung hindi ka magtatrabaho, anong ipanglalaman mo sa sikmura mo? Wika ni Jojo. Kasalukuyang naglilinis sa gilid ng tubuhan ang mga ito. Nang isa sa mga trabahador ang narinig nilang sumigaw. Dali-daling tumakbo ang dalawa upang tignan kung ano ang dahilan ng komosyon. Nanlaki ang mga mata ng magpinsan nang makita ang bangkay ng hindi nakikilalang lalaki. Wakwak ang katawan mula sa leeg, pababa sa sikmura na parabang nilapa ng malaking hayop. Anong nangyari dito? Tanong ni Limuel. Hindi ko alam, Kabo. Nakita ko lang yan nung nagtatabas ako ng damo sa paligid. Kailangan malaman ng mga kapulisan ang tungkol dito. Wika ng lalaki na nagngangalang Tintoy. Teka, sandali lang. Gusto mo bang malintikan kay Don Sardo? Alam mong ayaw niyang nagpapapasok ng ibang tao dito sa taniman. Ang mabuti pa, sa kanya mo muna sabihin nang siya mismo ang gumawa ng paraan. Wag na wag mong pangungunahan si Don Sardo kung ayaw mong malintikan. Wika na Limuel. Dali-dali namang umalis si Tintoy upang kausapin ng Don. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay dumating na ito. Ano nangyari? Ang sabi ni Tintoy, may nakita daw siyang bangkay ng tao sa gawing ito. Opo, Don Sandro. Tinakpan lang po namin ang dahon ng saging eh. Talagang nakakabaliktad ng sikmura kapag nakita nyo. Bueno, hindi ko natitignan. Ilibing nyo na lang ang katawan ng taong yan. Hindi naman natin siya kilala eh. At wala namang makakalam kung hindi natin ipagsasabi sa lahat ang nagaganap dito. Maliwanag ba? Wika ng Don. Hindi na kwenestyon ni Limuel ang utos nito. Kagad nagukayang binata ng paglilibingan sa bangkay. Kaso nga lang nababagabag siya dahil maaaring may mga taong maghanap sa katawan ng lalaki. O ano pare? Anong plano mo ngayon? Tanong ni Jojo. Siguro kailangan nating sundin yung sinabi ni Don Sardo. Mas makakabuti nga yun. Ayoko din ng masyadong maraming tanungan eh. Mahirap na. Pero napapaisip lang din ako pare, no? Sino kaya yung pumatay sa kanya? At taga saan kaya yung lalaking yan? Parang natatakot tuloy ako
Dito pa naman tayo nagtatrabaho. Hindi ko rin alam, Joe. Sa palagay ko, hayaan na lang natin si Don Sardo sa bagay na yan. Hayaan natin siya yung problema. Intindihin na lang natin yung trabaho natin. Mag-isip ng paraan kung paano tayo makakaalpas sa lugar na to. Tugon ni Lemuel. Kaunting kaalaman. Tauan ng taniman ang mga magulang nila Jojo. Mahabang panahong nagsilbi ang mga ito sa magulang ni Don Sardo. Maayos naman ang pamumuhay. Maalwa ng patakaran ng lugar nung nabubuhay pa ito. Dahil sa tagal ng panunungkulan nila sa taniman, ipinagkaloob ng Don ang bahagi ng asyenda sa mga tauhan para meron silang matitirahan. Ngunit simula nang mamatay ang matandang hasyendero at naipasa sa anak ang pamamahala, biglang nagbago ang lahat. Ninais kami ni Don Sardo ang kabuuan ng hasyenda, maging ang lupa na ipinamahagi ng kanyang ama sa mga tauhan. Dahil dito, napilitang umalis ang ilan sa kanila. Ang tanging naiwan na lang ang mga magulang ng magpinsan. Magkapatid ang ama nila Lemuel at Jojo. Ang pangalan nila ay Mang William at Mang Mako. Dahil may pinanghahawakang papel ang mga ito, pinili nilang ipaglaban ang karapatan sa lupang ipinagkaloob sa kanila. Nagkaroon ng kaguluhan dahil sa pilitan silang pinapaalis ng sakim na si Don Sardo. Nag-aklas ang pangkat nila Mang William na naging resulta naman ng pagkasira ng malaking bahagi ng taniman kasama ang malawak na palayan. Nilaso ng mga trabahador ang lupa sa pamamagitan ng pagbuhos ng maraming drum ng langis. Maging ang mga irigasyon at daluyan ng tubig ay naapektuhan, dahilan para hindi na mapakinabangan ang mismong palayan. Dahil sa galit ni Don Sardo, ipinag-utos nito sa kanyang mga tauhan na ipapatay ang dalawang matanda at pabayaran sa mga naiwan nito ang nasirang bahagi ng hasyenda bilang danyos. Habang buhay na pagtatrabaho ang naging kabayaran, sila Lemuel at Jojo ang nagdusa dahil sa kaganapan. Balik tayo sa kwento. Maswerte na nga lang tayo dahil kahit papano, pinapasweldo pa tayo ng Don. Pero sa palagay ko, malapit na nating matapos yung pagkakautang nila tatay. Kaya konting tiis na lang, Jo. Wala naman tayo magagawa, Lemuel eh. Ayos lang naman. Nasanay na rin yung katawan ko sa mga ganitong bagay. Ayoko lang danasin ng mga anak natin yung ganitong uri ng pamumuhay. Napakahirap. Ganon din naman ako, Jojo eh. Yun din yung pangarap ko. Kung hindi ko kayang ibigay sa pamilya ko ang maalwang pamumuhay, siguro hindi na lang din ako mag-aasawa. Wika ni Lemuel. Nagagawa pa ring tumawa ng magpinsan kahit papano. Kung minsan pumupuslit ang mga ito papunta sa bayan para makipag-inuman sa ilang kakilala sa lugar. Dahil dito, isang sekreto ang kanilang natuklasan. Tuwing araw ng Sabado umaalis ng hasyenda si Don Sardo, bumabalik ito Lunes na ng hapon. Ito lang ang pagkakataon ng magpinsan para umalis ng hasyenda. Biyernes pa lang, hinahanda na ng Don ang kanyang mga gamit sa pangangaso. Ang magpinsan din ang napag-uutusan na magkarga sa kanyang sasakyan. Madaling araw pa lang ng Sabado umaalis na ang Don. Pagsapit naman ng hapon, doon na umaalpas ang dalawa. Ngunit isang Sabado, medyo tinanghali ang Don sa pag-alis, kaya nagmamadali ito. Nakaligtaang isara ang kanyang bodegang pinaglalagyan ng mga gamit. Naiwan din doon ang susi at kandado, kaya minabuti nila Lemuel na isarado ito. Akmang ilalapat na sana ang pintuan nang mapansin nito ang malaking kulungan sa loob ng bodega. Dating imbakan ng palay ang lugar, kaya naman may kalakihan din ito. Naroon din nakagarahe ang lumang traktora ng hasyenda na ginagamit naman sa pag-aararo. Dala ng kuryosidad,
Pinasok ni Lemuel ang bodega upang tignan kung para saan ang malaking kulungan. Habang nag-iikot sa paligid, may ilang kakaibang bagay pang natuklasan ng binata, gaya ng mga lumang kasulatan, mga binalot na papel at mga lumang libro. Hindi alintana ng binata ang mga ito. Sa isip ni Lemuel, itinambak na lang ang mga yon doon sa lugar. Patuloy na nag-ikot ang binata sa malawak na imbakan hanggang sa mahagip ng tingin nito ang isang kakaibang kalatas. Nakasilid sa isang lalagyang gawa sa kawayan. May mga simbolong nakaukit dito na tila mula sa mga pangkat ng katutubo. Kinuha ito ng binata. Akmang bubuksan na sana ang kalatas nang biglang makarinig ng malakas na kalabog mula sa labas ng bodega. Dali-daling kinuha ng binata ang kalatas sa sisidlan. Inilagay sa kanyang likuran. Matapos ay tumakbo na palabas ng lugar. Nakasalubong naman ito si Jojo na nooy nagpapagulong-gulong ng mga walang lamang drum ng langis para dalhin sa likod ng bodega. Oh, parang nakakita ka ng aswang ah. Kanina pa kita hinahanap eh. Tulungan mo nga ako dito. Hindi ko makita kung saan inilagay ng mga kasama natin yung mga lagayan ng abono. Wika ng pinsan. Wala. O sige, tutulungan na kita. Sandali lang ha. May kukunin lang ako sa kubo. Pakisara na rin ang bodega na iwang nakabukas ni Don Sardo eh. Tugon ni Lemuel. Hindi na nagtanong pa si Jojo. Ipinagpatuloy nito ang ginagawa. Ilang sandali pa ang lumipas. Gaya ng nakaugalian nagpunta ang dalawa sa bayan upang maglibang. Panandali ang kalimutan ang hirap ng trabaho sa bukid. Madaling araw na kung umuwi ang dalawa dahil wala namang trabaho pagsapit ng linggo. Buong araw na natutulog ang magpinsan. Gigising na lang pagsapit ng dilim upang asikasuhin ang mga alagang hayop. Kasalukuyang nagpapakain ng mga baboy si Jojo nang marinig niya na nagkakagulo sa gawing dulo ng kulungan. Nauna niyang bigyan ng pagkain ang mga naroon, kaya nagtataka ito kung bakit nagkakagulo ang mga biik. Naglalakad papunta sa dulong bahagi ng kulungan si Jojo. Biglang tumigil ang atungal ng mga biik. Huminto ito at takmang babalik na sana sa ginagawa nang bigla namang makarinig ng malakas na kalabog. Laking gulat ni Jojo nang biglang lumipad papunta sa kanya ang isang patay na biik. Hati ang katawan nito at wala nang lamang loob. Nanlaki ang mga mata ni Jojo nang makarinig ng malakas na angil mula sa madilim na bahagi ng babuyan. Hindi na nagawang kumilos ni Jojo at kahit anong gawin niyang pagsigaw, walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Lalo pa nang makita nito ang pulang mga mata. Nagliliwanag sa dilim. Dahan-dahan itong naglalakad papunta sa kanya. Unti-unting nanigas ang katawan ni Jojo. Kitang-kita ng binata ang malalaking pangil ng nilalang na unti-unting lumalapit sa kanyang leeg. Napapikit na lang si Jojo. Sa isip nito, yun na ang huling bagay na makikita niya. Ngunit ilang segundo lang ang nakalipas. Wala pa ring lumalapat na pangil sa kanyang katawan at nang magmulat ito, wala na ang malaking nilalang. Napaupo na lang ito sa lupa habang hinahabol ang hininga. Maya-maya ay dumating si Lemuel. Nagtataka ito dahil nakasalampak ang pinsan sa sahig ng babuyan. Namumutla ang buong muka. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit parang nakakita ka ng aswang? Tanong ni Lemuel. Nanlaki mga mata nito nang mapansin ang nagkalat na patay na biik. Hindi ko alam kung anong nakita ko, pero siya ang may gawa ng lahat ng yan. Tugon ni Jojo.
habang nanginginig na itinuturo ang katawan ng mga patay na alaga. Paniguradong magagalit si Don Sardo pag nalaman niya yan. Kailangan nating gumawa ng paraan. Puntahan mo yung iba nating kasama. Sabi mo nangyari dito. Wika ni Lemuel. Hindi makatayo ng maayos si Jojo kaya inalalayan niya ito. Kung ano man ang pumatay sa mga biik, hindi siya pangkaraniwang hayop, Lemuel. Mag-iingat ka. Siguradong hindi pa nakakaalis yun sa lugar. Tugon ni Jojo. Matapos ay nagmamadali na siyang umalis. Muling tinignan ni Lemuel ang paligid. Sinubukang maghanap ng mga bakas. Ngunit wala itong mahanap na palatandaan. Maya-maya ay dumating ang isa sa mga tauhan ni Don Sardo. Nagulat din ito sa nakita. At nang ilawan nila ang bandang dulo ng babuyan. Napagtanto ng mga ito na hindi lang mga biik ang pinatay ng nilalang na nakita ni Jojo. Malaking problema to pag nalaman ni Don Sardo. Jojo, ano pa kasi ang nakita mo? Wika ng matanda na ang pangalan ay Tomas. Hindi ko masyadong naaninag yung itsura ng nilalang. Pero mukhang mabalahibong aso eh. Tapos merong malaking pangil. Yun yung nakita ko eh. Hindi ako namamalikmata o anuman. Kung yun ang iniisip nyo, hindi. Talagang nakita ko yung itsura. Pagpapaliwanag ni Jojo. Paano mong mapapatunayan ang sinasabi mo sa amin? Wala ngang naiwang bakas ng nakita mong nilalang eh. Alam mo Jo, mahirap maniwala lalo na kung walang pruweba. Tugon ni Tomas. Inikot ko rin yung paligid eh. Wala namang naiwang palatandaan ng sinasabi mong hayop, Jojo. Ang mabuti pa, ipagpabukasan natin ang paghahanap. Babantayan na lang namin yung babuyan ngayong gabi para kung sakaling bumalik man yung hayop o nilalang na yun, magkakaroon tayo ng pagkakataon na mahuli siya. Tugon ni Lemuel. Buong gabing nagbantay ang binata, ngunit walang nilalang ang nagpakita. Pagsikat ng araw, muli nitong nilibot ang babuyan. Medyo malambot ang lupa sa paligid dahil kakatapos lang ng ulan. At kung merong mang pumasok sa babuyan, paniguradong mag-iiwan ito ng bakas. Masuring nilibot ni Lemuel ang nakapaligid na kakawyan, ngunit wala itong nakitang bakas ng ibang hayop. Nang pabalik na ito, isang puno ang napansin ng binata dahil may mga marka ito na parang kinalmot. Sariwa pa ang bakas na yon dahil tumatagas pa mula sa balat ng puno ang dagta nito. Tumingala ang binata, nakita ang mga nabaling sanga ng puno. Inakyat ito ni Lemuel, nakita ang ilan pang bakas. Mula sa itaas, nakita ng binata ang mga baling sanga. Mula naman sa karatig ng mga puno, nakumpirma nito na totoo ang sinasabi ng pinsan. Matapos mag-ikot sa paligid, kinausap nito ng sarilinan si Jojo. Jo, mukhang tama nga yung sinabi mo ah. Hindi natin makita ang mga bakas dahil sa taas ng puno dumaan yung nilalang. Sabi ko na nga ba eh. Alam mo namang hindi ako nagsisinungaling, Lemuel. Ngayon, paano natin papatanayan kay Don Sandro na inatake ng nilalang yung mga alaga niyang hayop? Madali lang yan, Jo. Ako yung kakausap sa kanya. Bilang katiwala dito sa tubuhan, makikinig sa akin yun. Lalo pa kung tungkol sa pangkabuhayan niyang pag-uusapan. Pag-uusap ng dalawa. Pagsapit ng hapon dumating na ang Don. Mukhang maganda ang modo nito dahil nakahuli ng malaking baboy ramo. Hindi na nagsayang ng oras ang binata. Kinausap nito ang Don. Nagtaka ang binata dahil hindi man lang ito nagalit. Ano ba? Huwag kang mag-alala. Hahanapin natin ang pumatay sa mga baboy. Sige na. Napagod ako sa biyahe. Kung wala ka nang sasabihin, papasok na ako at magpapahinga.
Pupuntahan na lang kita sa kubo mamaya. Wika ni Don Sardo. Akmang aalis na sana si Limuel nang muli itong tinawag. Limuel, kumuha ka ng barel o pana o kahit anong pwede mong magamit mamaya. Sa palagay ko, hindi pangkaraniwang aso ang hinahanap natin. Biruin mo, nakakakyat ng puno. Hindi normal yan. Nagtaka ang binata sa naging asal ng Don. Ngayon pa lang niya ito nakitang tumawa. Pagbalik sa kubo, sinabi ni Limuel ang nangyari sa pag-uusap nila ng Don. Nagtaka si Jojo kung bakit may dala itong pana. Anong nakain nun? Nakipag-usap sa'yo ng maayos? At saka para sa niyang pana? Mukhang sasamahan ko mga aso si Don Sardo mamaya eh. Sige na, ituloy na lang natin ang trabaho nang makapagpahinga pa bago yun magising. Kinagabihan, kakatapos lang maghapunan ng mga ito nang dumating si Don Sardo kasama ang dalawa niyang tauhan. May dalang aso ang mga ito. Nakita ni Limuel na dala ng Ginoo ang kanyang mga gamit sa pangaso. Tara na Limuel, handa ka na ba? Ikaw ang magtuturo sa amin kung saan mo huling nakita ang bakas ng nilalang. Wika ni Don Sardo. Sige po, walang problema. Sumunod lang po kayo sa akin. Tugon ni Limuel. Habang naglalakad ang mga ito, panay naman ang amoy ng aso sa paligid. Ngunit walang mahanap na palatandaan ang mga ito. Dahil na din sa nagugulo ang kanilang pang-amoy sa sangyo mula sa babuyan. Doon ho, sa gawing yon Don Sandro. Doon ko nakita yung mga bakas eh. Maaaring may masagap ang yung mga alaga doon sa lugar. Wika ni Limuel. Binitawan ng tauhan ni Don Sardo ang kanyang mga alaga. Dali-dali itong nagpunta sa itinurong puno ng binata. Nagpaikot-ikot ang mga ito hanggang sa tumakbo papasok ng kagubatan na tila may kung anong amoy na nahuli. Sinundan naman ito ng Don. Tinignan ng bakas na naiwan sa lupa. Mukha kang hindi pangkaraniwang asong hinahanap natin. Tignan mo ang mga bakas sa sinundan ng mga aso ko. Galing sa punong yon. Parang tumalon ang nilalang papunta dito at... Nagbagong anyo? Tama ka Limuel. Kung ano man ang pumatay sa mga alaga nating baboy, malakas ang kutob ko na yun din ang pumatay sa taong nakita nyo sa tubuhan. Pinagpawisan ng malamig si Limuel sa mga narinig. Hindi niya lubos akalain. Aswang ang kanilang tinutugis. Patuloy na nag-ikot ang mga ito sa kagubatan. Ngunit sa kasamaang palad, nagtapo sa mga bakas sa ilog. Mukhang malabo na natin silang makita sa pagkakataong to, amo. Naputol na yung mga bakas dito eh. Wala na ring masundang amoy yung mga aso. Wika ni Limuel. Tama ka. Mukhang tuso ang nilalang na yon. Alam niyang hindi siya masusundan sa oras na tumawid sa ilog. O siya, bumalik na tayo sa asyenda. Tugon ni Don Sardo. Pagdating sa lugar, kinausap nito ang mga tauhan. Inutusang walang pagsasabihan sa nangyari. Nagdagdag din ito ng bantay sa paligid ng kanyang ari-arian. Bawat isa sa mga ito, armado ng mga sibat na gawa sa tanso ang talim. Ano ba talaga yung nakita kong nilalang Limuel? Nasa panganib ba tayo? Tanong ni Jojo. Oo, Jo. Hanggat hindi nahanap ang nilalang na yon, delikadong maglakad o magtrabaho sa paligid ng mag-isa. Kaya simula ngayon, sabihan mo ang mga tauhan sa tubuhan, sa tuwing magtatrabaho o magsasama-sama, wag daw wag maghihiwalay. Dapat palagi merong kadikit. Mahirap na. Tugon ni Limuel. Habang nag-uusap ang magpinsan,
Dumating si Don Sardo at kinausap ang binata. Halika Lemuel, alam kong mauunawaan mong sasabihin ko. Sumunod ka sa akin sa bodega. Wika ni Don Sardo. Nagkatingin na naman ang magpinsan. Nagtaka sa kinikilos ng Don. Sumunod si Lemuel. Nang makarating sa bodega, nagsimulang magpaliwanag ang Don. Tignan mong maigi ang mga kalatas at lumang kasulatan mula sa lugar na ito. Halos lahat sila naglalaman ng mga sulat tungkol sa isang nilalang na gumagala sa bayang ito. Parang alamat na pinaniniwalaan ng mga tao nung araw. Pinagmasdan ni Lemuel ang mga sulat at guhit sa mga kalatas at aklat. Pare-pareho ang mga nakalagay. Magkakaibang panahon at kaganapan, pero iisa lang ang pinupunto nitong nilalang. Ibig sabihin, matagal nang laganap yung pananalanta ng nilalang na to. Pero teka, sa pagkakaalam ko, sa ibang bansa lang meron nito eh. Wika ni Lemuel. Ang lycanthropy sa scientificong pananalita o mas kilala sa salitang Ingles bilang werewolf. Mula sila sa paniniwala sa kontinente ng Europa. Pero ayon sa mga kalatas na ito, dinala sila ng mga mananakop sa bansa noong dumaong sila bilang panakot sa sino mang magtatangkang lumaban at umadlang sa kanilang balak na sakupin ang kapuluan. Pagpapaliwanag ni Don Sardo. At ayon pa dito, bago magtapos ang pananakop ng mga Kastila sa ating bansa, nilipol ng mga ninuno ang nilalang na ito. Wala nang pagpaparamdam o sino mang nakakita sa mga nilalang, kaya inakala ng mga sinaunang Pilipino na tuluyan na silang naubos. E di posibleng may mga nabuhay pa rin sa kanila. Tama ba, Don Sardo? Tanong ni Lemuel. Lemuel, sa palagay ko, ito ang nilalang na hinahanap natin. Batay sa mga bakas ng kalmot sa puno, malaking lobo ang gumawa nito. Idagdag mo pa ang kakayahan nilang umakyat at magpalipat-lipat sa mga sanga. Magagawa lang yon ng nilalang na may 5 daliri sa kamay. Pero amo, meron ka bang kaalaman kung paano papatayin yung hayop na yun? Bala Lemuel, balang gawa sa pilak. Walang silbi sa kanila ang tulos na kawayan at mga tansong sibat. Mabilis lang gagaling ang kanilang mga sugat. Tanging sandatang gawa o balot sa pilak ang maaaring makapatay sa kanila. Pagpapaliwanag ni Don Sardo, patuloy nilang pinag-aralan ang kilos at pag-uugali ng mga nilalang. Paniniwala ni Don Sardo na maaaring sumalakay ito at kailangan ng sapat na kahandaan kung sakaling dumating ang pagkakataong iyon. Hindi sinabi ni Lemuel na may kinuha siyang kalatas mula sa bodega. Nang matapos ang pag-uusap nila ng Don, dali-dali niyang tinignan ang laman nito. Natuklasan ng binata, may kakayahang magpalit ng balat ang nilalang. Nangyayari lang ito sa tuwing kabilugan ng buwan. Muling bumalik ang binata sa mansyon. Walang pagdadalawang isip na kinatok ang Don sa kanyang silid. Intrimitido, alam mo bang nagpapahinga ako? Bakit? Anong kailangan mong hampas lupa ka? Tanong ng Don. Nawala ang init ng ulo niya nang ipakita ni Lemuel ang kalatas. Yan na naman kayo, Don Sardo eh. Kalma lang. May ipapakita lang ako mahalagang bagay. Sa palagay ko, kailangan mong malaman ang tungkol dito eh. Tugon ni Lemuel. Pinatuloy ng Don si Lemuel sa kwarto. Pinaliwanag naman ito ang tungkol sa mga nalaman. Simulan mo na ang pagpapaliwanag at gabi na. Kailangan ko magpahinga. Makinig ka lang, amo, dahil paniguradong magiging interesante ito para sa'yo. Sige na. Simulan mo na, estupido. Pinapainit mo ang ulo ko.
Nagpapalit ng balat ang mga nilalang na ito sa tuwing sasapit ang pagbilog ng buwan. Mahina naman sila sa tuwing sasapit ang unang lati o unang pagsilip ng buwan sa kalangitan. At ang pinaka-interesante pa sa lahat, maaari nating makilala ang anyong tao ng isang taong lobo sa pamamagitan ng mga marka sa kanyang bumbunan. Pagpapaliwanag ni Lemuel. Tama ka nga, Lemuel. Interesante nga ang sinasabi mo. Pero paano nating malalaman kung ano ang karap natin? Paano natin malalaman kung taong lobo siya? Hindi naman maaaring tignan mo ang kanilang bumbunan. Tanong ni Don Sardo. Maliban sa marka sa kanilang mga ulo, may kakaibang amoy ang mga ito na parang nabubulok na bawang. Parang may naamoy na akong ganyan sa mga kasamahan natin sa tubuhan. Wika ni Lemuel. Kung ganon, ikaw ang bahalang mag-imbestiga tungkol dyan. Ngunit huwag kang magpapalata dahil ayoko malaman nilang may ideya na tayo tungkol sa nilalang. Wika ni Don Sardo. Malinaw po, amo. Sige na po, aalis na po ako nang makapagpahinga na kayo. Tugon ng binata. Matapos ay lumabas na ito ng silid. Kinabukasan, isa-isang inikot ni Lemuel ang lahat ng mga tauhan ng tubuhan habang hinahanap ang amoy. Ngunit sadyang mailap ito at hindi niya nahanap sa mga kasama. Hindi rin sila pwedeng magdala ng aso dahil mahahalata ng mga tao. Maaaring mabulgar ang kanilang plano. Mukhang mahihirapan tayong hanapin yung nilalang sa mga kasama natin O baka sadyang wala sa kanila yung taong lobo? Tanong ni Jojo. Mabuti nang nakakasigurado, pinsan. Ayoko mapahamak tayo dito. Sigurado ko, yun din yung gustong gawin ni Don Sardo. Tugon ni Lemuel. Ilang araw ng paghahanap ang kanilang ginawa. Ngunit wala silang natagpuang kahit palatandaan ng nilalang. Hindi pa rin ito sumasalakay, kaya naisip nilang maaaring umalis na ito sa lugar. Mukhang wala nang pagpaparamdam doon sa nilalang . Lemuel, may mga nawawala pa ba sa mga alaga natin? Sa ngayon, amo, wala namang nabawas sa kanila Siguro nga wala na ang nilalang. Hinala ko, baka naligaw lang yun dito Tugon ni Lemuel. Maaari, pero malakas ang hinala kung nasa paligid pa din siya at nagtatago. Kaya huwag kayong magpapakampante, lalo pat maaari niyang salakay na mga kasama natin dito. Wika na Don Sardo. Ilang linggo pa ang nakalipas. Wala na silang narinig pa tungkol sa nilalang. Hanggang isang gabi, habang nag-iikot, muling nakarinig ng atungal ng mga baka si Lemuel. Dali-dali nitong kinuha ang baril na may pilak na bala. Pinuntahan ang kulungan ng mga baka. Nakita niyang sira ang pintuan at ang ilan sa mga alaga ay nagkalat sa labas ng torel. Marahang inangat ng binata ang baril. Pumasok sa kulungan. Medyo madilim sa lugar dahil pundido ang mga bombilya doon sa loob. Tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbi nilang ilaw. Marahang naglakad ang binata papasok. Isa-isang tinignan ang mga kulungan. Nang mapansin ito ang isang bakang nakahiga. Tinignan niya ang sahig. Nakitang nagkalat ang dugo. At sa gawing sulok, isang nilalang ang nakayuko habang abalang kumakain ng lamang loob ng baka. Akmang babaril na sana ang binata nang biglang lumingon ang nilalang. Nang makita siya nito, dali-daling tumalon palabas ng kulungan. Mabilis niya itong hinabol para makakuha ng atensyon. Sinunog nito ang tumpok ng dayami sa paligid. Pumaibabaw ang makapal na usok na sinasabayan ng malakas na ningas ng apoy. Mula sa mansyon,
Natanaw ito ng mga kasambahay, kaya dali-dali nilang tinawag si Don Sardo. Anong nangyayari? Bakit? Hindi na naituloy ng Don ang sasabihin dahil alam na nito kung ano ang nangyayari. Dali-daling lumabas ng tahanan si Don Sardo. Pumunta ito sa bodega para kunin ang baril. Inutusan din ito ang ilan sa mga taong pakawalan ang mga aso. Nagsipagtakbuhan ang mga ito sa pinagmumula ng usok. Nakasunod sa mga aso si Don Sardo. Naabutan nito si Limuel na tila may kung anong hinahanap. Mabuti naman po at napansin yung ginawa kong siga. Don Sardo, nagbalik na ang nilalang. Nakalimutan natin ang isang bagay. Hindi sila lumalabas sa tuwing lati at malakas sila sa tuwing bilog ang buwan. Tama ka nga, Limuel. Mukhang nagpakampante tayo at ngayon muli na naman tayong sinalakay. Ayoko nang antayin pa na maging ang mga tao ay mapaabak. Tugon ni Don Sardo. Bumalik ito sa mansyon kasama si Limuel. Merong kinausap sa telepono. Matapos ay bumaba sa bodega na nasa ilalim naman ng kanyang mansyon. Sinundan nito ng binata. Nanlaki ang mga mata nang makita ang napakalaking arsenal ng mga sandata. Naghahanda po ba kayo para sa isang digmaan, amo? Parang gano'n na nga, Limuel. Hindi ko akalaing magagamit ko pa ang lahat ng ito. Halika, tulungan mo kong ilabas ang lahat ng mga patibong at mga pampasabog. Hindi ko na aantayin pang manalaki siya uli. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong matatapos ang kalokohan ng nilalang na yan. Tugon ni Don Sardo. Dali-daling hinakot ng dalawa ang kahon ng mga patibong at pampasabog. Habang nasa bakuran ng mansyon, nagdatingan ang ilang malalaking sasakyan na punong-puno ng mga armadong kalalakian. Amo, saan po galing yung mga tao na yan? Tanong ni Limuel. Mga kasamaan ko sila sa pangaso. Nandito sila para manghuli ng malaking lobo. Tugon ni Don Sardo. Pinagmamasdan lang ni Limuel ang mga kalalakian. Mabilis na kumilos ang mga ito. Dinala sa kagubatan ang mga kahon ng patibong at pampasabog. Sumunod naman ang dalawa sa mga ito. Ikinalat ng mga kalalakihan ang patibong paikot sa mismong lugar kung saan huminto ang nilalang. Dito nawala ang nilalang. Paniguradong hindi pa siya nakakalayo. Nakikiramdam lang ito sa paligid, kaya maging alerto kayo. Wika ni Don Sardo sa mga kasamahan. Matapos ilatag ang mga patibong, kanya-kanyang tago ang mga ito sa sanga ng puno. Samantalang si Don Sardo at Limuel, na natili sa ibaba, ipinagpatuloy ang pakikiramdam sa paligid. Sa kabilang dako naman ang grupo ni Jojo ay patuloy na sinusuyod ang lugar. Malayo sila sa pinaglagakan ng patibong, kaya malayang nakakapag-ikot ang mga aso. Hanggang sa marinig nitong kumahol ang isa sa kanila. Kasunod nito ay atungal na tila nasasaktan. Laking gulat ni Jojo dahil biglang humagis ang walang buhay na aso papunta sa kanya. Itinaas ng binata ang hawak na baril. Inantay ang nilalang na lumapit. Muli nitong nakita ang mapupulang mga mata sa kadiliman. Sa pagkakataong iyon, walang pagdadalawang isip niya na pinagbabaril. Narinig naman nila Limuel ang mga putok, kaya mabilis itong nagtungo sa kinaroroonan ng pinsan. Habang papunta, nagdadasal ito na sana ay walang mangyaring masama sa pinsan. Naabutan niya itong nakatayo sa gitna ng gubat habang nakaumang ang baril sa kung saan. Nanginginig din ito at halatang takot na takot. Akmang lalapit na sana ang binata nang makita nito ang nilalang na nasa harapan ng pinsan. Unti-unti itong lumalapit.
At nang sasakmalin na nito si Jojo, kagad siyang pinaputokan ni Lemuel. Tinamaan sa balikat ang nilalang. Muling tumakbo papalayo sa lugar. Nakasunod sa binata ang ilan sa mga kasama ni Don Sardo, kaya kagad nilang hinabol ang nilalang. "Jo, pinsan, ayos ka lang ba?" tanong ni Lemuel. Oo, ayos lang, medyo natakot lang. Pero hindi naman ako nasaktan. O ano ngayon, naniniwala ka na ba? Tugon ni Jojo. "Oo, pinsan. Ang totoo, matagal na naming tinutugi si Don Sandro ang nilalang eh. Hindi lang kami nagpapalata. May hinala kami. Nasa paligid lang yung taong lobo. Nakikisalamuha sa atin." Wika ni Lemuel. Maya-maya ay dumating si Don Sardo. Kinamusta ang lagay ni Jojo. Nagpalinga-linga ito sa paligid. Siniguradong walang ibang makakarinig. Panahon na siguro para malaman niyo ang katotohanan. Pasensya na kung nagiging istrikto ako pagdating sa mga taong pumapasok sa lugar. Dahil ayoko matuklasan nila ang lihim na tinatago ng tatay ko. Wika ni Don Sardo. "Lihim? Ano hong lihim, Don Sardo?" Ang taong lobong hinahanap natin. Walang iba kung hindi ang kapatid ko, si Samuel. Nanlaki ang mga mata ni Lemuel nang marinig ang sinabi ng Don. Dahil ang buong akala nito, namatay sa Europa ang kapatid ng amo. "Pero naroon kami nung binurol yung kapatid mo. Imposibleng sinasabi mo, amo. Ako pa nga'y nagbaba ng ataol niya sa hukay." Tugon ni Lemuel. Hindi si Samuel ang laman ng ataol na yon. Bumili kami ng patay sa punerarya para pagmukaing si Samuel ang naroon. Ginawa namin to para walang makalam ng katotohanan. "Paano nangyari to? Paano naging taong lobo si Senyorito Samuel?" Nag-aral sa Europa ang kapatid ko at hindi sinasadya na hawaan siya ng isang taong lobo. Pag uwi niya dito, nag-iba ang kanyang pag-uugali. Doon ko napagtanto na ganun nga ang nangyari sa kanya. Kaya ako nanaliksik tungkol sa mga kagaya nila para kung sakaling dumating ang panahong bumalik siya, alam ko ang gagawin para pigilan ang kapatid ko. Pagpapaliwanag ni Don Sardo. Tahimik lang si Jojo ng mga oras na ito. Dahil malapit sa kanya ang kapatid ni Don Sardo, unti-unti niyang napapagtanto kung bakit hindi siya sinalakay nung unang inkwentro niya sa nilalang. Kaya pala hindi niya ako sinalakay. Ngayon alam ko na yung dahilan. Matalik kayong magkaibigan ni Senyorito, di ba? Nung nandito pa siya. Yun ang pagkakaalam ko eh. Oo, malapit kami sa isa't isa. Sigurado kung hindi niya ako sasaktan. Kanina, kung hindi kayo dumating, siguradong wala din siyang gagawin sa akin. May naisip ako dun, Sandro. Yun ay kung papayag kayo. Wika ni Jojo. Sige, sabihin mo, ano ang binabalak mo? Hayaan mo siyang lumapit sa akin. Susubukan kong pakalmain si Samuel hanggang sa magbalik siya sa anyong tao. Doon natin siya huhulihin. Masakit sa akin na magsilbing patibong para sa kaibigan ko. Pero para din to sa ikabubuti niya eh. Wika ni Jojo. Pumayag naman ng Don sa kagustuhang mailigtas ang kapatid laban sa kapamakan. Ayon pa sa Don, pinili nilang wag ikulong si Samuel dahil mas lalo lang lalala ang sitwasyon kung nakakulong ito. Sigurado ka ba sa gagawin mo, Jo? Baka mapahamak ka niyan. Tanong ni Lemuel. Sigurado ako. Hindi ako sasaktan ng kaibigan ko. Kasi kung gusto niyang gawin yun, dapat nung una pa lang pinatay niya na ako. Tugon ni Jojo. Kinausap ng Don ang mga tauhan. Sinabihang umatras.
Maging ang mga aso ay itinali din nila Lemuel para hindi matakot ang nilalang. Tumayo si Jojo sa gitna ng gubat. Ilang beses na tinawag ang pangalan ng kaibigan, ngunit hindi ito nagpapakita. Akmang susuko na sana sa pagtawag ang binata nang biglang may tumama sa kanyang ulo. Isang pirasong bunga ng pili. Naalala ng binata na paborito itong kainin ni Samuel noong kabataan nila. Walang sabi-sabi ay biglang tumakbo si Jojo papunta sa malaking puno ng pili at doon niya muling tinawag ang kaibigan. Samuel! Samuel, alam ko nandito ka! At alam ko din na naaalala mo pa ako. Lumabas ka na! Gusto ka naming tulungan! Wika ni Jojo. Nag-antay ito ng ilang minuto. Hindi nga nagkamali ang binata dahil bumaba mula sa puno ang isang napakalaking lobo. Lumapit ito sa kanya. Naglakad paikot habang inaamoy ang binata. Maya-maya pa, isang nilalang ang bumaba. Nanlaki ang mga mata ni Jojo dahil hindi lang iisa ang nilalang na naroon. Isang napakalaking lobo at isang taong lobo ang nagpakita. Samuel! Samuel! Alam ko nakikilala mo ko kaya pakiusap. Makinig ka sa akin. Gusto ka naming tulungan. Tulungan? Sa anong paraan, Jojo? Nagkalat sa paligid ang mga tauhan ni Kuya. Sa tingin mo, wala silang gagawin. Sa tingin mo, hindi nila kami sasaktan ni Luna. Tugon ni Samuel. Naalala mo ba si Lemuel? Alam kong binaril ka niya eh. Pero hindi alam ng pinsan kong ikaw yan. Nandito sila para tumulong kaya pakiusap, kumalma ka. Mahirap magtiwala sa mga salita mo, Jojo. Lalo pat parang nakikiisa ka sa kanila. Nung unang beses akong magpakita sa'yo, hindi mo man lang ako nakilala. Wala ka man lang bang naalala? Matalik tayong magkaibigan. Pero anong ginawa mo? Kinalimutan mo ko. Tugon ni Samuel. Hindi kita kinalimutan, Samuel. Ang buong akala ko patay ka na eh. Pero ngayong alam ko na ikaw yan, hayaan mo akong tulungan ka. Wala ka nang magagawa, Jo. Hindi mo na maibabalik ang dating ako. Habang buhay na sa akin ang katauhang ito. Alam ko pero gagawa tayo ng paraan. Maraming kilalang kapatid mo at siguradong kabutihan mo lang din ang iniisip niya. Kaya pakiusap naman, makinig ka na sa akin. Huminto sa paglalakad si Samuel. Hinarap ang binata. Unti-unting nagbalik sa pagiging tao. Lingid sa kaalaman nito, nasa paligid ang pangkat ni Don Sardo. Umalingaw-ngaw ang putok mula sa kung saan. Dali-daling hinarangan ni Jojo ang kaibigan dahil alam niyang ikakamatay nito ang tama ng pilak ng bala. Jojo, bakit mo hinarangan yung bala? Anong nasa isip mo? Di ba, ang sabi ko sa'yo, tutulungan kita, kaibigan. Hindi naman kailangan. Tanggap ko na ang mga mangyayari. Alam kong kanina pa nag-aabang sina Kuya. Ang totoo, gusto lang kitang makita bago ko tuluyang mamatay. Pero anong ginawa mo? Bakit mo sinalong balang para sa akin? Wika ni Samuel. Kaibigan kasi kita eh. Gaya ng dati, di ba? Lagi ko rin naman sinasalong bala ng tirador ng kuya mo para sa'yo. Mananatili akong ganun, Samuel. Wika ni Jojo. Hindi, Jo. Huwag kang bibitaw. Hindi ako papayag na mamatay ka. Pag-uusap ng dalawa. Biglang nagpakawala ng malakas na alulong si Samuel. Nagbalik ito sa pagiging taong lobo. Pinaatras si Don Sandro ang mga tauhan
inutusang huwag magpapaputok. Pinagmasdan ng mga ito ang gagawin ni Samuel. Nanlaki ang mga mata ni Lemuel nang bigla nitong kagatin ang pinsan sa braso. Matapos ay marahan nitong inilapag si Jojo sa tapat ni Lemuel. Hinawakan sa balikat ang binata. Kinagagala kitang makita, Lemuel. Mahabang panahon na rin ang lumipas. Marami na ang nagbago, pero masaya ko na hindi niyo iniwanan ng hasyenda. Kuya, patawarin mo ako kung hindi kita masasamahang palaguin ang lugar na ito. At away patawarin niyo rin ako kung ginawa kong katulad ko si Jojo. Yun ay para iligtas ang buhay niya. Wika ni Samuel. Dinampot nito ang punyal na gawa sa pilak. Kahit napapaso ang kamay, inabot ito kay Lemuel. Hoy Samuel, anong ginagawa mo? Tumigil ka. Lemuel, huwag kang makikinig sa kanya. Ako ang amo mo. Malilintik ka sa akin. Wika ni Don Sardo. Panahon na para magpahinga ako, kuya. At gusto kong si Lemuel ang magbigay sa akin nun. Lemuel, pakiusap. Ipagkaloob mo ang huling kahilingan ko. Hinawakan ni Lemuel ang punyal. Itinutok sa dibdib ni Samuel. Huwag mong susundin ang sinasabi niya. Ikaw ang malilintikan sa akin. Wika ni Don Sardo habang itinututok ang baril kay Lemuel. Don Sardo, pakinggan mo yung sarili mo. Isang sumpa para kay Samuel ang pagiging taong lobo. Kaya pakiusap, huwag ka sanang maging makasarili. Hayaan na natin siyang makapagpahinga. Wika ni Lemuel. Napayuko na lang si Don Sardo. Hinayaan si Lemuel na gawin ang nararapat. Muli nitong itinulak ang patalim sa dibdib ni Samuel. Tinignan nito sa mata. Hindi ko akalain na yung dating laro lang natin magkakatotoo. Patawad, Samuel, kung kailangang humantong sa ganito ang lahat. Wika ni Lemuel. Wala kang dapat alalahanin. Kagustuhan kong mamatay. Kaya malinis ang konsensya mong itarak ang punyal na yan. Tugon ni Samuel. Ipinikit ng binata ang mga mata. Itinulak ang punyal sa dibdib nito. Bagyang napalood si Samuel at sumandal kay Lemuel. Salamat, kaibigan. Ngayon makakapagpahinga na ako ng totoo. Si Luna, pakitigdan niyo ang alaga kong lobo. Hinahabilin ko siya sa inyo ni Jojo. Wika ni Samuel. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko papabayaan ang alaga mo. Salamat nga pala sa pagtulong mo kay Jojo. Tugon ni Lemuel. Ngumiti lang si Samuel. Tuluyang bumagsak ang katawan. Kasabay nito ang pagsikat ng araw. Nang tamaan ang balat ni Samuel, unti-unti itong naging abo. Hanggang sa tuluyan ng maglaho, kasabay ng mahinang pag-ihip ng hangin. Humagulgol sa kakaiyak si Don Sardo, maging ang alagang lobo ni Samuel. Hindi rin tumigil sa pag-alulong. Maya-maya nagising si Jojo. Nagtanong kung ano ang nangyayari. Nanalo tayo, Jo. Kasalukuyan nang nagpapahinga si Samuel. Paniguradong matatahimik na ang kaluluwa niya sa pagkakataong ito. Wika ni Lemuel. Mabuti naman kung ganun. Kawawa naman ang naging kalagayan ng kaibigan ko. Ni hindi ko man lang nalaman kagad na siya pala ang taong lobong lumapit sa akin. Tugon ni Jojo. Matapos ang kaganapang iyon, kinausap ni Don Sardo ang lahat ng mga tauhan nito sa asyenda. Binayaran niya ang mga ito para manahimik at muling ibinalik ang mga lupaing pagmamay-ari ng mga dating tauhan. Dahil dito, napanatili ang sekreto ng asyenda.
Ito ang naging simula ng malaking pagbabago sa pag-uugali ni Don Sardo. Maging ang tawag sa kanya ng mga tao ay nagbago na din. Tinawag na lang ito sa kanyang pangalan. Simula nang malinawan ang mga pangyayari, unti-unting naging bukas sa mga tao si Sardo. Madalas na itong tumatanggap ng mga bisita na gustong makita ang loob ng hasyenda. Malaking pagbabago para sa lahat ang dulot na kaganapan, lalo na sa buhay ni Lemuel. Dahil nagpasya si Sardo na iwanan sa kanya ang lahat ng ari-arian at doon na sa ibang bansa manirahan. Naging katuwang ng binata ang pinsang si Jojo sa pagpapatakbo ng lugar. Hindi gaya ni Samuel, hindi ito naging taong lobo. Pinagaling lang talaga ng kaibigan ang kanyang mga pinsala. Nagkaroon ito ng panibagong buhay. At para makatulong sa mga tao, binuksan nito ang pinto ng hasyenda sa mga bagong oportunidad. Nagpatayo ng resort ang binata at ginawang pasyalan ang buong lugar. Sa kasalukuyan, kilala ito bilang sikat na atraksyon sa probinsya. Maraming turista ang nagpupunta rito, kapwa lokal at mga dayuhan. Nahuhumaling ang mga ito sa kagandahan ng kalikasan, maging ang mga atraksyong ipinagawa ni Lemuel. Kinilala din sa buong probinsya ang lugar bilang nature reserve, kung saan dinadala ang mga nanganganib ng maubos na hayop sa kagubatan. Ito naman ay sa kahilingan ni Sardo bilang bawi sa pagkakamali niya bilang mangangaso. Hindi lubos akalain na magpinsan na ganito ang kakahantungan ng kanilang buhay. Pinangarap nilang makaalis sa lugar na yon para mamuhay ng payapa. Ngunit higit pa sa kapayapaan ang naging kapalit ng kanilang sakripisyo. At kahit sa mahabang panahong nakalipas, hindi lumabas ang sekreto ng hasyenda. Naging malinaw sa mga tauhan nito ang kahalagahan ng pagtatago ng totoong nangyari sa lugar. Naibahagi sa atin ang kwentong ito, kapalit ng pangakong pagtatakpan ang eksaktong lokasyon at mga pangalan ng taong mababanggit sa kwento. Sadyang may waga ang ating mundo. Sinong mag-aakalang may ganitong pangyayari sa isang liblib na lugar sa bayan ng Silay? Ngunit ganun pa man, naging daan ng malaking pagbabago ang malagim na kasaysayang naganap sa lugar. Naway nagustuhan ninyo ang kwento at kinapulutan ng aralang storya, ang kasaysayan ng Hacienda Sardo, kung saan nakatira ang malaking lobo at ang alaga niyang si Luna. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan pa natin ang mga susunod na storya dito sa ating channel. Mahilig ka bang mag-travel o palagi kang wala sa bahay? Pero natatakot ka sa lason, kulam, barang o gayuma? Eto, habak nila ng keychain, bakos de gera, proteksyon at pampaswerte sa bawat paglalakbay. Ang habak nila na keychain, isang makapangyarihang proteksyon na maaaring dalhin kahit saan. Nagsisilbi itong pananggalang laban sa laso ng tao, elemento, nilalang, at nagbibigay proteksyon laban sa palipad hangin, usog, tigalpo, at iba pang masasamang espiritu. Kilala din ito sa rebuelta, kung saan ibinabalik nito ang sumpa o malas sa pinagmulan. Binuo mula sa mga bibihirang sangkap tulad ng itim na lupa ng makiling, tawas tapol, diamante negra, bato balison, at iba pang mga sikretong sangkap. Mainam itong dalhin sa mga naglalakbay o mahilig sa hiking bilang proteksyon laban sa masasamang elemento. Bukod dito, nagdadala din ito ng pampaswerte lalo na sa negosyo. Ilagay lamang sa altar na nakaharap sa silangan para sa magandang pasok ng kita. Isang keychain na hindi lang dekorasyon, kung hindi isang espiritual na gabay at proteksyon para sa araw-araw. Kung ikaw yung tipo ng tao na madalas wala sa bahay, palagi naglalakbay, mahilig mag-travel, bagay sa'yo ang habak de lana. Subukan mo.